May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. May mga aninong hindi dapat makita. At may mga kwentong mas mabuting hindi na lang nalaman. Ngunit, narito ka na. Kaya, patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at ihanda ang iyong sarili. Maligayang pagdating sa tinig ng kababalaghan, kung saan ang dilim ay may tinig at ang takot ay may kwento. May mga pag-ibig na nagtatapos sa kasal. May mga pag-ibig na nagtatapos sa paghihiwalay. At mayroon ding mga pag-ibig na hindi kailanman nagkaroon ng wakas. Sa isang maliit at tahimik na bayan, may isang lumang waiting shed na matagal nang nakatayo sa gilid ng isang kalsadang bihira ng daanan kapag sumasapit ang gabi. Isa lamang itong ordinaryong hintayan sa paningin ng karamihan. Ngunit, para sa mga matatagal nang naninirahan sa lugar, isa itong paalala ng isang kwentong hindi kailanman nalimutan. Isang kwento ng paghihintay. Isang kwento ng pangungulila. At isang kwento ng pag-ibig na hindi man lamang nabigyan ng pagkakataong matapos. Sa loob ng maraming taon, may mga nagsasabing may nakikita silang isang dalaga tuwing umuulan. Tahimik lamang itong nakaupo sa lumang waiting shed, nakatanaw sa madilim na kalsada, na para bang may hinihintay na taong hindi kailanman dumating. Marami ang natakot, marami ang umiwas. Ngunit may isang taong hindi sinasadyang mababago ang kanyang buhay dahil sa misteryosong dalagang iyon. At habang unti-unti nilang natutuklasan ang lihim ng nakaraan, mas lalo siyang nahuhulog sa isang pag-ibig na hindi dapat nangyari. Isang pag-ibig sa pagitan ng isang buhay at isang kaluluwang matagal nang dapat nagpapahinga. Ito ang kwento ng Ang Dalagang Nakikita Ko Tuwing Umuulan. Sa isang maliit na bayan sa Bicol, may isang lumang waiting shed na matatagpuan sa tabi ng isang kalsadang bihirang daanan ng mga sasakyan kapag sumasapit ang gabi. Matagal nang nakatayo ang hintayang iyon. Lumang-luma na ang bubong, basag-basag ang semento. Halos natatakpan na ng lumot ang mga poste nito. Ngunit sa kabila ng kalumaan nito, may isang kakaibang kwento ang matagal nang umiikot tungkol sa lugar na iyon. Ayon sa mga matatanda, tuwing malakas ang ulan at eksaktong 11:00 ng gabi, may isang dalagang makikitang nakaupo sa waiting shed. Maganda, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at laging nakasuot ng puting bestida. Marami na ang nagsasabing nakita nila ito. Ngunit kakaiba ang isang bagay. Hindi raw ito tumatanda. Pareho pa rin ang itsura nito sa loob ng maraming taon. Para bang hindi ito kabilang sa mundo ng mga buhay. Karamihan sa mga tao ay umiiwas sa lugar. Ngunit hindi si Gabriel. 25 taong gulang si Gabriel noon at bagong lipat lamang sa bayan upang magtrabaho bilang guro. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng multo. Para sa kanya, isa lamang iyong alamat na ginagamit upang takutin ang mga bata. Isang gabi ng Hunyo, pauwi siya mula sa paaralan matapos maghanda para sa isang programa. Malakas ang ulan, makulimlim ang langit, at halos wala ng tao sa kalsada. Habang naglalakad siya, napansin niyang lumalakas pa ng buhos ng ulan. Napilitan siyang sumilong sa lumang waiting shed. Pagpasok niya sa loob, doon niya nakita ang isang babae. Nakaupo sa pinakadulong bahagi. Tahimik, nakatungo,
Basang-basa na ang puting damit nito. Noong una ay hindi niya pinansin. Iniisip niyang isa lamang itong ordinaryong tao na sumisilong din sa ulan. Ngunit habang tumatagal ay may kakaiba siyang napansin. Hindi gumagalaw ang babae. Hindi man lamang ito nagpapalit ng posisyon. Hindi rin ito nagsasalita. Parang estatwa. Sa kabila ng malamig na hangin, tila walang epekto rito ang ulan. Makalipas ang ilang minuto, napatingin ang babae sa kanya. At sa sandaling iyon ay may kakaibang naramdaman si Gabriel. Hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot. Hindi rin kaba. Parang may kung anong pamilyar sa mga mata nito. Parang matagal na niya itong kilala kahit ngayon lamang niya nakita. Pagkatapos ng ilang segundo ay muli itong yumuko. Hindi na ito tumingin pa. Maya-maya ay tumila ng ulan. Nang magpasya si Gabriel na umalis, napalingon siya sa babae. Ngunit wala na ito. Walang tunog ng mga yapak. Walang tunog ng pag-alis. Parang naglaho lamang. Napatigil siya. Malawak ang paligid. Wala ring ibang daan malapit sa waiting shed. Imposibleng hindi niya mapapansin kung umalis ito. Ngunit pinilit niyang huwag isipin yun. Kinabukasan, ikwento niya ang pangyayari sa ilang residente. Biglang nag-iba ang mga mukha nito at doon niya nalaman ang alamat. 30 taon na ang nakalipas. May isang dalagang nagngangalang Elena. Araw-araw itong naghihintay sa waiting shed para sa kasintahang nangakong babalik mula sa Maynila. Ngunit hindi kailanman dumating ang lalaki. Lumipas ang mga buwan, naging mga taon, ngunit patuloy pa rin siyang naghihintay. Hanggang sa isang gabi, malakas ang ulan. Natagpuan siyang walang buhay malapit sa waiting shed. Mag-isa, basang-basa at nakatitig sa kalsada. Mula noon, nagsimula nang makita ng mga tao ang kanyang anyo tuwing umuulan. Hindi na muling nawala ang alamat. Noong una natawa lamang si Gabriel. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang lagi niyang naiisip ang babae, ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha, at ang kakaibang pakiramdam na tila may koneksyon silang dalawa. Pagkatapos ng isang linggo, muling umulan ng malakas, at hindi niya alam kung bakit, ngunit kusa siyang napadpad sa waiting shed. At naroon muli ang babae, nakaupo, tahimik, naghihintay. Sa pagkakataong iyon, hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng awa. At habang nakatingin siya rito, unti-unti niyang napansin ang isang bagay na hindi niya nakita nung una. May bakas ng lungkot sa mga mata nito. Isang kalungkutang tila dala-dala nito sa loob ng napakahabang panahon. At sa unang pagkakataon, muli nang makita niya ito. Ngumiti ang babae. Isang napakaliit na ngiti. Ngunit sapat upang maramdaman ni Gabriel na may kakaibang nagsisimulang mangyari. Hindi niya alam na mula sa gabing iyon, magbabago ang kanyang buhay. Dahil ang babaeng nakikita niya tuwing umuulan ay hindi lamang isang multo. May dahilan kung bakit siya naghihintay. May lihim na hindi nalaman ng buong bayan. At may koneksyon ito sa isang pangyayaring naganap 30 taon na ang nakalipas. Isang lihim na unti-unting magdadala kay Gabriel sa isang katotohanang
mas nakakatakot kaysa sa anumang multo. At habang mas lumalapit siya kay Elena, mas lumalapit din siya sa isang sumpang hindi pa kailanman nababasag. At dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Ngunit ang pagkikita ni Gabriel at Elena ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Habang lumalalim ang kanilang koneksyon, unti-unti ring mabubunyag ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Sino nga ba talaga si Elena? Bakit patuloy siyang naghihintay sa lumang waiting shed sa loob ng napakaraming taon? At anong dahilan kung bakit tila may kakaibang ugnayan si Gabriel sa kanyang kwento? Sa susunod na bahagi, magsisimulang mabuksan ang mga lihim na hindi kailanman nalaman ng buong bayan. Mga lihim na may kinalaman sa pagkawala, pagtataksil, at isang pangakong hindi natupad. At habang papalapit si Gabriel sa katotohanan, mas lalaw rin siyang papalapit sa panganib. Dahil hindi lahat ng kaluluwa ay nais magpaalam. At hindi lahat ng pag-ibig ay dapat mabuhay muli. Maraming salamat sa pakikinig sa Tinig ng Kababalaghan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod na kwentuhan. At tandaan, hindi lahat ng naririnig sa dilim ay guni-guni lamang.